Humampas ang gulong ng tricycle sa isang malaking bato at halos maunto ang ulo ni Kevin sa metal na bubong nito. Kung may mas lalala pa sa impyerno, siguro ito na yon. Isang 3 oras na biyahe mula sa bus terminal. Sa isang daan na tila hindi na dinaraan ng sibilisasyon. Ang bawat lubak ay isang paalala ng kanyang pagkakatapon. Dito na tayo, sir. Sabing driver. Ang boses ay tila pagod na rin sa biyahe. Bumaba si Kevin. Naramdaman agad ang kakaibang hangin ng Barrio San Ildefonso. Malakit. Mabigat. Amoy lupa at isang bagay na pamilyar ngunit malayo amoy ng kapeng sinusuno. Walang ingay ng busina, walang sigawan ng nga tao. Ang tanging maririnig ay ang nakakabinging katahimikan at ang huning nga kuliklik na tila naghahanda para sa gabi. Ito na ang dulo ng mundo. Sa dulo ng daan ng lupa, nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Napapaligirang ng mapuno ng kape at isang bakot ng mga halamang hindi niya makilala. Sa may pintuan, 2 figura ang naghihintay. Ang isa ay isang matandang lalaki. Payat na tila tangkay ngawayan. Baluktot na ang likod sa bigat ng matawan. Ang balat niya ay kulubot at maitim dahil sa araw. Ang mga mata lang niya ang tila may buhay. Malalim at puno ng mga kuwentong hindi pa nasasabi. Ito ang kanyang lolo Basyong. Hindi ito nagsalita, tumango lang. Kev, grabe, ang laki mo na. Ang pangalawang figura ay masigla. Si Pido, ang kanyang pinsan, na ilang taon lang ang tanda sa kanya. Malapat ang ngiti nito, isang magandang pagbati sa gitnang nakakapanlumong lugar. Lumapit ito at tinapik siya sa balikat. Welcome sa San Ildefonso, insan. Musta biyahe? Pagpasensiyahan mo na, medyo rough road talaga dito. Okay lang. Pilit ng ngiting sagot ni Kevin habang kinukuha ni Lolo Basyong ang isa niyang maleta ng walang kahirap-hirap. Nakakagulat ang lakas sa manipis nitong mga braso. Para itong maugat ng isang matandang puno. Ang lupang bahay ay amoy luma. Amoy ng kahoy, ng langis at muli ng kape. Madilim, maliban sa liwanag mula sa isang solong bombilya sa gitnang sala. Ang magamit ay simple at luma. Tila tumigil ang oras sa lugar na ito noong dekada 70. Dito ang kwarto mo, sabi ni Pido. Itinuturo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Maliit lang pero malamig naman. Laging bukas ang bintana. Pumasok si Kevin sa kwarto. Isang lumang papak ng kawayan, isang maliit na aparador, at isang mesang may gasera. Prison cell, isip niya. Lumapit siya sa bintana na gawa sa kapis. Tinulak niya ito pabukas at ang bumungat sa kanya. Ay, ang halos di matapos na kadiliman ng kapihan sa likod bahay. Ang mapuno ay tila mahiganteng nakabantay. Sige, insan, pahinga ka muna. Sabi ni Pido mula sa pinto, maghahapunan tayo mamaya. Luto ni Lolo ang paborito mong adobo. Tumango lang si Kevin at isinara ang pinto. Ibinagsak niya ang sarili sa papak na umugong sa protesta. Kinuha niya ang kanyang cellphone. As expected, no signal. Ibinato niya ito sa tabi niya sa sobrang inis. Isang buong summer. Isang buong summer sa lugar na ito. Parusa. Ito ang parusa sa kanya dahil sa pagbagsak niya sa 2 subject. Nang gabing iyon, pagkatapos ang isang tahimik na hapunan kung saan si Pido lang ang nagsasalita, maagang nagpasya si Kevin na matulog. Ang pagod sa biyahe ay unti-unti nang dumadagan sa kanyang talukap. Nakahiga siya sa dilim. Pinakikinggan ang konsyerto ang makuliglik at palakas sa labas. Kakaiba ang katahimikan dito. Sa Maynila, ang katahimikan ay ang paginalang ingay. Dito, ang katahimikan ay isang bagay na buhay. Isang bagay na humihinga at nagmamasid. Dahan-dahan, dinala siyang antok hanggang sa
Isang tunok ang gumising sa kanya. Track. Isang tunong ng tuyong sa nga na nababali. Napamulat siya. Ang puso ay agad na kumabog. Nakatingin siya sa kisame. Pinakikiramdaman ang paligid. Baka hayop lang. Pusa lang siguro o aso ang kapitbahay. Sinubukan niyang ipikit muli ang kanyang mata. Ngunit may mali. Ang ingay ng makuligli. Nawala. Biglang nagkaroon ng isang ganap na katahimikan sa labas. Isang katahimikang hindi natural. Tila ang buong kalikasan ay biglang nag-bated breath. Naghihintay. Naramdaman niya ang panlalamig sa kanyang batok kasabayng pagtindik ng kanyang nga balahibo. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan, maingat na hindi lumikhang anumang ingay, umupo siya sa kama. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa bintanang kapis na bahagyang nakabukas at nagpapakita ng isang piraso ng madilim na gabi. Walang anuman. Kadiliman lang. Siguro guni-guni lang niya. Epektong pagod at ng bagong lugar. Hihiga na sana. Siyang muli nang marinig niya ito. Isang tuno na hindi galing sa hayop. Hindi rin galing sa tao. Isang mahaba at garalgal na sitsit. Tila may isang taong sinusubukang huminga gamit ang bagang punong putik. Isang tunog na gumapang mula sa dilim sa labas, dumaan sa siwang ng bintana, at dumiretso sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi na nakatulog si Kevin. Ang bawat kaluskos ang dahon, ang bawat huningang hangin ay tila isang banta. Nanatili siyang gising, nakabaluktot sa ilalim ng manipis na kumot. Ang mga mata ay nakatitik sa bintana, hanggang sa ang kadiliman sa labas ay unti-unting napalitan ng kulay abo na liwanag ng bukang liwewe. Kasabay ng unang sikat na araw, pumalik din ang ingay ng makulilik at ibon. Tila isang malaking kasinungalingan ang nakakabinging katahimikan kagabi. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Panaginip lang yon. O baka tunok lang ng kung anong hayop sa gubat. Ngunit ang alalang tunog na iyon ang garalgal. Ang basang-basang tunog ng pahinga ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Good morning, sleepyhead. Bati ni Pido nang makita niya si Kevin sa kusina. Malaki ang ibex. Mukhang hindi ka sanay sa sariwang hangin. Halika, makape ka. Pinakamatinik na barakos sa buong Batangas. Galing mismo sa taniman natin. Pinilit ni Kevin na ngumiti habang inaabot ang tasang may umuusok na kape. Si Lolo Basyong ay nasa labas na, nag-aasikasong kung ano sa may bakuran, tila walang bakas ng anumang hindi pangkaraniwan sa matanda. Mamaya, insan, sabi ni Pido, libutin natin yung kapihan. Para naman makita mo kung saan nanggagaling yang iniinom mo, baka pakbalik mong Maynila, maging coffee connoisseur ka na. Pumayak si Kevin. Anumang bagay para lang maalis ang isip niya sa nangyari kagabi. Kailangan niyang liwanag ng araw. Kailangan niyang normalidad. Ang kapihan ay mas malawak kaysa sa inakala niya. Ang puno ay nakahanay ng perpekto, ang masanga ay hitik sa nga bunga na kulay berde at pula. Ang amoy ng lupa at ng mahalaman ay nakakapanibago sa ilalim ng sikat ng araw. Ang lugar na tila nakakatakot kagabi ay nagmistulang paraiso. Dito lumaki si Lolo, kwento ni Pido. At ang lolo niya, at ang lolo ni lolo niya. Actually, yung pamilya raw natin. Isa samgaw nang nagtamim ningga kape dito sa San Ildefonso. Habang naglalakad sila sa isang makitid na daanan, natanaw nila ang isang maliit na kubo na tila babagsak na anumang oras. Sa harap nito, isang lalaking nakasando at maruming shorts ang nagpuputol ng kahoy. Nang makita sila, tumikil ito. Tinitigan nito si Kevin, ang mga matay nanlilisik at namumula. Ito si Manggardo.
Hoy, Gardo, bati ni Pido. Bahagyang itinaas ang kamay. Hindi sumagot si Mang Gardo. Ang mamata nito ay nanatiling nakatutok kay Kevin. Isang tingin na punong galitat. Takot? May kung anong kuryente na gumapang sa batok ni Kevin. Biglang nagsalita ang matanda. Ang boses ay kasing gaspang ang papel de liha. Dugo, bulong nito, sapat lang para marinig nila. Pare-parehong dugo. Amoy na amoy ko. Tara na, Kev. Mahinang sabi ni Pido, hinila ang braso ng pinsan. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit ramdam ni Kevin ang mga mata ni Mang Gardo na nakasunot sa kanilang likuran. Anong problema noon? Tanong ni Kevin nang makalayo na sila. Nakibit balikat si Pido. Hayaan mo na yon. Lasingro yan. Medyo nasiraan na rin yata ng ulo. Grabe, may trahedyang nangyari sa kanya dati. Anong trahedya? Huminto si Pido at humarap sa kanya. Ang masayang mukha ay napalitan ng bahagyang kalungkutan. Mga 10 taon na ang nakalipas. Nawala ang asawa't anak niya. Isang gabi. Basta nalang naglaho sa loop mismo ngang kubo nila. Walang nakakita, walang nakarinig. Kinabukasan, si Mang Gardo na lang ang natakpuan. Nakaupo sa isang sulok, tulala, paulit-ulit na sinasabi na kinuha silang gabi. Isang malamig na hihip ng hangin ang dumaan. Bigla, ang sikat ng araw ay hindi na kasing init. Simula noon, naging ganyan na siya. Pagpapatuloy ni Pido. Laging lasing. Laging galit sa mundo. Huwag mo na lang pansinin. Pero pinansin ito ni Kevin. Ang masalita dugo. Pare-parehong dugo. Kinuha sila ang gabi ay umaling-aungaw sa kanyang isipan, kasama ang alaala ang garalgal na sitsit. Nang magsimulang lumubog ang araw, ang mag-aaninong punong kape ay humaba at naging tila magakamay na nagtatangkang umabot sa bahay. Ang katahimikan ay muling bumabalot sa paligid. Matapos ang hapunan, pumasok si Kevin sa kanyang kwarto. Ngunit hindi niya isinara ang bintana. Isang bahagi niya ang gustong patunayan sa sarili na wala siyang dapat ikatakot. Isang bahagi niya ang gustong maniwala na ang kwento ni Mang Gardo ay kwento lang ng isang lasing. Nakatayo siya roon, nakatingin sa kadiliman ng kapihan, pinipilit ang sarili na huwag matakot. Ang makuliglig ay nagsimula na muli sa kanilang awit. Normal ang lahat. Pagkatapos, sa isang saglit, sa pagitan ng dalawang kurap ng kanyang mamata, nakita niya ito sa gitna ng mapunong kape. Mga 20 metro mula sa bintana, may isang nakatayo. Isang figurang mataas at aninipot na payat. Nakatayo lang ito roon. Hindi gumagalaw. Isang maitim naman sa laban sa mas maitim na gabi. Hindi niya maaninag ang mukha nito o ang damit. Ang alam lang niya, may nakatayo doon at nakatingin ito sa kanya. Naniga si Kevin. Ang kanyang hininga ay naipit sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, pero ang kanyang paa ay tila nakapako sa sahig na kahoy. Pinilit niyang kumurap. Umaasang isa lang itong ilusyon. Isang larong kanyang isip na pagod. Pagmulat niya, wala na ito. Ang tanging naroon ay ang mapuno ang kape at ang madilim at humihingang gabi. Ang sina na araw ay tila isang mapanlin lang na kumot. Itinatago ang lamig na iniwan ng nakaraang gabi sa puso ni Kevin. Pinilit niyang isipin na ang figura sa kapihan ay isang laro lang ng kanyang isip. Isang produktong pagod at ng maanino. Ngunit ang bawat pagdampingangin sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanyang ang mamatang nakmamasit mula sa dilim. Kinaumagahan, isang sigaw mula sa likod bahay ang bumasak sa katahimikan. Sigaw ni Pido. Nagmamadaling lumabas si Kevin at Lolo Basyong. Nakita nila si Pido na nakatayo malapit sa kulungan ng manok. Ang mukha
ay nagpapakita ng pagkalito at pagkadiri. Lolo, tingnan niyo to. Sa lupa, nakahandusay ang isa sa mga alagang manok ni Lolo Basyong. Ngunit hindi ito basta patay. Ang katawan nito ay tila tuyot at kulubot, parang isang pasas. Ang mga balahibo ay gusot, at ang mga matay nakadilat sa isang di makitang katatakutan. Ahas lang siguro yan. Lo, sabi ni Kevin. Sinusubukang mahanap ng lohikal na paliwanag. Baka tinuklaw. Umiling si Lolo Basyong. Lumuhod siya sa tabing ng manok. Ang makulubot niyang daliri ay marahang hinawi ang magabalahibo sa lik nito. Ipinakita niya sa kanila ang nakita niya. Walang malaking sugat. Walang bakas ng kalmot o kagat ng malaking hayop. Ang tanging naroon ay dalawang maliit na butas, makatabi, na tila ginawa ng isang pares ng karayom, at sa paligid ng mabutas, ang balat ay kulay ube. Grabe, bulong ni Pido. Parang dinaanan ng chupacabra tong manok ni Lolo. Hindi umimik si Lolo Basyong. Ang kanyang mukha ay isang maskarang bato, ngunit nakita ni Kevin ang isang bagay sa kanyang nga mata, isang kinang ng pag-aalala na matagal nang naroon. Isang pag-aalalang ngayon lang muling nabuhay. Kinuha ang matanda ang isang pala, tahimik na ibinaon ang manok at bumalik sa loop ng bahay. Nanuyo ang lalamunan ni Kevin. Chupacabra. Isang alamat, isang kwentong bayan. Ngunit ang nakita niya ay totoo, ang tuyot na bangkay, ang dalawang butas. Pagsapit ng hapon, napansin ni Kevin ang ginagawa ni Lolo Basyong. May hawa itong isang malit na bayong ng magaspang na asin. Dahan-dahan, sistematiko, nilalakad niya ang paligid ng bahay. Nagwiwisik ng isang manipis na linya ng asin sa bawat pintuan at sa ilalim ng bawat pintana. Para saan yan, Lolo? Hindi na napigilan ni Kevin na magtanong. Tumingin sa kanya ang matanda, ang mga mata ay malalim at tila. Nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ni Kevin. Proteksyon. Simpleng sagot nito bago ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Proteksyon. Laban sa ano? Sa ahas? Sa chupacabra? Ang kilos ng kanyang lolo ay hindi kilos ng isang taong nag-ingat laban sa ordinaryong hayop. Ito ay isang ritual, isang sinaunang paniniwala na nababasa lang ni Kevin sa mga libro. At ngayon, nangyayari ito sa harap niya. Ang paglubog ng araw ng hapong iyon ay tila mas mabilis. Ang mga anino ay mas matatalim. Ang hangin ay mas malamig. Sa hapagkainan, walang nagsasalita. Maging si Pido ay tahimik. Ang kanyang karaniwang sigla ay napalitan ng isang mabigat na pag-aalala. Nang pumasok si Kevin sa kanyang kwarto, isinara niya ang bintana, ikinandado. Ngunit ang pakiramdam na pinapanot ay hindi nawala. Mas lumala pa. Hating gabi, gising pa rin si Kevin. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame, pinakikinggan ng bawat tunog. Nariyan na naman ang katahimikan. Ang biglang pahinto ng lahat ng ingay sa labas. Hinintay niya ang garalgal na sitsit. Pero wala. Baka tapos na. Baka kung ganumen yung nga umalis na. Dahan-dahan. Bumagal ang tibok ng kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang nga mata. Kaskas. Napamulat siya. Kaskas. Kaskas. Isang mahinang tunog. Isang tunog ng pakayot. Galing ito sa kanyang bintana. Hindi ito malakas. Ito ay banayat, halos magalang na siyang lalong nakpatindik ng kanyang balahibo. Tila may kuko, isang mahaba at matulis na kuko na marahang ginagasgas ang salamin ng kapis. Nanigas siya sa kama. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang isip niya ay sumisigaw na huwag tumingin. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod. Dahan-dahan,
Dahan-dahan niyang ipinihit ang kanyang ulo patungo sa bintana. Sa siwang sa pagitan ng nga pirasong ngapis. Sa gitnang ganap na kadiliman, may dalawang bagay na nakatingin pabalik sa kanya. Dalawang bagay na nagbabaga. Dalawang mata, kulay pula na parang baga ng umuling na kahoy, nakapoy sa put at gutom, nakatitik ang maito ng diretso sa kanya. Walang mukha, walang katawan, mamata lang. 1 segundo, 2 segundo. Ang mamata ay nanatili ron. Sinusunok ang kanyang kaluluwa. Pakatapos, sa isang kurap, nawala ang maito. Ang tanging naiwan ay ang kadiliman at ang nakabibinging pintik ng kanyang sariling puso salop ng kanyang dibdib. Walang sigaw na lumabas sa lalamunan ni Kevin. Ang takot ay isang malamig na kamay na humikpit sa kanyang lalamunan, pumipigil sa anumang tunok. Nakahiga lang siya roon, balot ng dilimit ng kumot. Ang mga mata ay dilat na dilat at nakatitik sa bintana kung saan ilang saglit lang ang nakalipas ay may nakatinging impyerno. Hindi na siya gumalaw. Hindi na siya kumurap. Tila ang pinakamaliit na kilos ay mag-iimbita sa mga matang iyon na bumalik. Naramdaman niya ang bawat tibo ng kanyang puso na tila isang malaking tambol salop ng kanyang dibdib. Ang bawat pahinga niya ay may ngay salop na kabibinging katahimikan. Ang buong gabi ay ginugol niya sa ganitong estado, isang estatwang gawa sa takot. Naghihintay sa paksikat ng araw na tila ito ang kanyang kaligtasan. Nang sa wakas ay pumasok ang unang sina ng liwanag sa siwang ng kanyang bintana, doon lang bumalik ang lakas sa kanyang magalamnan. Nanginginig, dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang t-shirt ay basang-basa ngang malami na pawis. Hindi na niya kaya. Hindi na ito biro. Hindi ito isang masamang panaginip. Bumaksak ang pintong kanyang kwarto nang buksan niya ito. Hindi niya pinansin. Dumiretso siya sa kusina. Ang isip ay gulong-gulo. Ang masalita ay nag-unahan sa kanyang utak. Naabutan niya si Lolo Basyong na naktitimplang ang kape. Ang likod ay nakaharap sa kanya. Si Pido ay wala pa. Lolo, siga ni Kevin. Ang boses ay basag at nanginginig. Lumingon ang matanda. Bahagyang nagulat sa pagsigaw niya. Kevin, ang aga mo yata. Yung mata, Lolo. May mata sa bintana kagabi. Halos hindi na siya, Lolo. Sigaw ni Kevin. Ang boses ay basak at nanginginig. Lumingon ang matanda. Bahagyang nagulat sa pagsigaw niya. Kevin, ang aga mo yata. Yung mata. Lolo, may mata sa bintana kagabi. Halos hindi na siya makahinga sa tindingang takot at galit. Ano ba ang nangyayari dito? Yung mano, yung sit-sit kagabi, yung figura sa kapihan, at kagabi, yung mga mata, pulang-pula. Gusto ko nang umuwi. Lolo, ngayon na. Ang mukha ni Lolo Basyong ay dahan-dahang nagbago. Nawala ang bahagyang pakalito at napalitan ng isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Kevin. Dati isang mabigat na kalungkutan, isang pagod na tila hindi dulot ng edad kundi ng isang pasaning matagal ng binubuhat. Marahan niyang ibinaba ang tasang kape sa mesa. Ang tunong ng porselana sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan. Tumingin siya ng diretso sa mamata ng kanyang apo at sa isang saglit, hindi na isang simpleng magsasaka ang nakita ni Kevin, kundi isang matandang bantay na napilitang bumalik sa kanyang pwesto. Hindi nagsalita ang matanda. Tumalikot ito at pumasok sa isang maliit na silid. Pagbalik, may dala itong isang maliit na kumpol ng mabunga na kalamansi. Sariwa pa at makintab ang magadahon. Inabot niya ito kay Kevin. Tinitigan ito ni Kevin na tila hindi makapaniwala. Ang lahat ng takot na naipon niya ay sumabog sa anyong ang pakabigo, kalamansi,
Lolo, seryoso ba kayo? Nanginginig ang boses niya. May kung anong gustong pumasok sa kwarto ko kagabi tapos bibigyan niyo akong pampalasa? Hawakan mo yan. Mahinahon ngunit may diin na utos ngang matanda. Huwag mong bibitiwan. Hindi, sigaw ni Kevin, napaatras. Hindi ko kailangan niyan. Ang kailangan ko ay makaalis dito. Tatawag. Ako kina. Mama. Magipapasundo. Ako. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Kevin mula sa isang matanda, hinawakan ni Lolo Basyong ang kanyang dalawang balikat. Ang daliri ng matanda, bagamat payat, ay bumaon na parang bakal. Ang lakas ay nakakagulat. Ipinaharap siya nito sa kanya. Ang mga mata nila'y ilang pulgada lang ang pagitan. Ang amoy ngang kape at lupa ay napalitan ngang amoy ngang takot. Makinig ka sa akin, Apo, sabi ni Lolo Basyong, at sa unang pagkakataon, narinig ni Kevin ang panginini sa boses nito, isang panginini na dulot hindi ng katandaan, kundi ngang isang takot na matagal ng kinikimkim. Hindi ka na makakaalis. Ang salita ay tumusok sa puso ni Kevin na parang yelo. Anong ibig niyong sabihin? Ang mga mata ni Lolo Basyong ay lumibot sa paligid. Tila may hinahanap sa mga aninongang sarili niyang bahay bago bumalik kay Kevin. Alam na niyang nandito ka. Naramdaman ni Kevin ang pagbagsak ng kanyang sikmura. Sino? Huminga ng malalim si Lolo Basyong at ang salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila isang sumpa, isang hatol na matagal nang isinulat, isang katotohanang mas masahol pa sa pinakamasama niyang bangungot. Ang aswang. Ang salitang aswang ay lumabas sa bibig ni Basyong at tila nanatili sa hangin, isang itim na hamok na dahan-dahang pumuno sa maliit na kusina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Kevin. Ang pag-aalinlangan ay kinain ng purong, hindi mapagkunwaring sinda. Ito na iyon. Ang takot na kinatatakutan niyang makita sa mga matang kanyang dugo. Ang parehong takot na nakita niya sa salamin. 50 taon na ang nakalilipas. Ang mga kamay ni Basyong na prenteng nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig. Hindi na ito ang maamayng isang binata malakas, kayang bumuhat ng 2 sakong kape, kayang gumawa ang isang malaking pagkakamali sa ilalim ng bilog na buwan. Ang makamay niya ngayon ay baluktot at maninipis na sanga. Ang balat ay tila isang lumang mapangmailok ng pagsisisi. Dinala siyang kanyang isip pabalik. Isang gabing amoy sampagwita at panganib. 4 silang magkakaibigan, punong alak at kayabangan. Isang pustahan. Isang bahay na tinitinggalang lahat sa takot. At salub, isang gantimpala raw na mag-ahon sa kanila sa hirap. Ang kahon. Ang maliit na kahon na gawa sa tanso. Kasalanan ko ito. Naisip niya. Isang dasal na inulit-ulit niya sa loob ng 5 dekada. Lahat ng ito, kasalanan ko. Bumalik siya sa kasalukuyan, sa mga matang kanyang apo na naghahanap ng kasagutan. Halika, sabi ni Basyong. Ang boses ay mahina ngunit matatak. Iginiya niya si Kevin palabas ng bahay. Patungo sa likuran kung saan nagsisimula ang taniman. Hindi sa kapihan, kundi sa isang partikular na bahaging lupa na nakabakot. Ang harding ng kalamansi. Dito, ang puno ay mas matatanda. Ang sangay masalimot at tila mga kamay na nakakapit-bisik. Dito, ang hangin ay may kakaibang. Amoy isang matapang na asim na tila nagtataboy sa anumang masamang hangarin. Ang hardin na ito, Kevin, simula ni Basyong, ay hindi lang taniman. Ito ay isang kulungan. Isang bakod na gawa sa pananampalataya at pagsisisi. Ang bawat puno rito ay itinanim na may kasamang dasal. Ang bawat bunga nito ay sandata. Tumingin si Kevin sa kanya. Gulong-gulo pa rin. Hindi ko maintindihan, Lolo. Huminga ng malalim si Basyong.
Pinipili ang maasalitang sasabihin. Itinatago ang buong bigat ngang katotohanan sa likod ngang isang kwentong mas madaling tanggapin. Matagal na panahon na bago pa man ako ipanganak, ang ating pamilya nakaroon ng alitan sa isang makapangyarihang nilalang, isang tagabantay. Tagabantay? Hindi siya basta-bastang halimaw na kumakain ng tao, apo. Ang pangalan niya ay Kaiska. Isa siyang aswang. Oo, ngunit may binabantayan siya. Isang bagay na mahalaga sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng lakas at buhay. At ang isa sa maninuno natin, sinubukan itong kunin sa kanya. Isang malaking pagkakamali, isang kasinungalingan, isang maliit, ngunit kinakailangang kasinungalingan para protektahan ang bata, para protektahan ang sarili sa kahihiyan. Dahil sa galit niya, isinumpa niya ang ating pamilya. Sinabi niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang nawala at hanggat hindi nauubos ang dugong na nanalaite sa pamilyang lumapastangan sa kanya. Ang harding ito, itinuro niya ang punong kalamansi, ang tanging pumipigil sa kanya na makapasok sa bahay. Ang asim ngang kalamansi, ang bango nito, lason ito sa kanya. Inaalis nito ang kanyang lakas. Nakikinig lang si Kevin. Ang mukha ay unti-unting napupuno ng pagkaunawa at takot. Ang nakuwentong bayan na tinatawanan lang niya noon ay nakakaroon ng laman at dugo sa harap niya. Kaya ba alam niyang nandito ako? Tanong ni Kevin. Dahil sa dugo, tumango si Basyong. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Apo, amoy niya ang dugo natin. At ngayon, nagising siyang muli. Iginiya niya pabalik si Kevin sa loop ng bahay. Patungo sa kanyang sariling silid na amoy mata ng papel at langis ng niyog. Sa isang sulok ay nakatayo ang isang baul na gawa sa nara. May timna sa katagalan. Lumuhot si Basyong at binuksan ito. Ang tunog ng bisagra ay tila isang daing. Mula sa loop, kinuha niya ang dalawang bagay. Ang una ay isang lumang kuwaderno. Ang pahina ay naninilaw na at marupok. Ang pangalawa ay isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Ang ibabaw nito ay may mga ukit ng makakaibang bulaklak at masimbolo na hindi maintindihan ni Kevin. Maganda ito, ngunit may isang bagay dito na nakakakilabot. Tila ito humihinga. Tila may malamig na enerhiyang bumabalot dito. Ipinatong ni Basyong ang kahon sa kanyang kandungan. Hinahaplos ito na tila isang alagang hayop na may kamandag. Ang mamata niya ay nakatitig dito, punong takot at pagalang. Bulong niya sa hangin. Sapat lang para marinig ni Kevin, isang pangungusap na naglalaman ng 50 taon ng pag-ingat at pangamba. Sana'y hindi ko na kailangang buksan kang muli. Ang bahay ay nakmistulang isang kuta. Pagkatapos ang paliwanag ni Lolo Basyong, ang mundo ni Kevin ay lumit. Ang lawaang kapihan ay naging isang teritoryo ng kaaway. Ang 4 na sulong bahay ang tanging natitirang ligtas na lugar. Si Pido, na naabutan nila pagbalik sa sala, ay ipinaliwanagan din. Ang karaniwang masayahing mukha ngang pinsan niya ay napalitan ngang isang seryosong maskara ngang takot at pag-alala. Maghapon silang 3 na kumilos. Ang bawat bintana ay isinara at hinarangan ng masanga ng kalamansi na kinuha ni Lolo Basyong mula sa hardin. Ang masiwang sasahi na kahoy at tingding ay siniksikan nila ng madahon. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging mabigat. Puno ang matapang na amoy ngang citrus at ng hindi masabing pangamba. Bawat pinto ay nilagyan ng isang maliit na rosaryo at binudburan muli ng asin sa paanan nito. Ang dating tahanan ay naging isang kulungan at sila ang mga bilanggong naktatagos sa loop. Nang bumagsak ang dilim, wala nang nagsalita. Naupo silang 3 sa sala. Sa liwanag ng isang solong gasera,
na nagbibigay buhay sa mga anino sa dingding. Ginagawa silang halimaw na sumasayaw. Ang tanging naririnig ay ang pagtiktak ng isang lumang orasan at ang malakas na kabo ng kanilang madibdib. Ang katahimikan sa labas ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Bago pa man sumapit ang hating gabi, ang konsyertong nakulilik ay biglang tumigil na tila pinatahimik ng isang nakakatakot na presensya. Nagsimula ito sa isang kaluskos, isang mahinang tuno ng matuyong dahon na nayayapakan sa labas. Sunot-sunot, mabagal. Tila may isang taong naglalakad sa paligid ng bahay. Sinusuri ang bawat sulok, naghahanap ng siwang. Pinigilan ni Kevin ang kanyang pahinga. Nakaupo siya sa pagitan ng kanyang lolo at pinsan. Ang kumpol ng kalamansi na bigay sa kanya kanina ay hawa niya ng napakahigpit na ang kanyang buko ay namumuti na. Pagkatapos, isang tunong ang pakayot, kaskas, sa pader na kahoy, dahan-dahan, paikot, sinusubukan. Hinihimas ng makuko ang kanilang munting kuta. Huwag kayong maingay, bulong ni Lolo Basyong. Ang mga mata ay nakapikit na tila nagdarasal. Huwag ninyong pansinin. Hindi siya makakapasok. Ang pakayot ay tumigil. Isang sandaling katahimikan. Isang sandaling mas nakakatakot kaysa sa ingay. At nagsimula ang matinik. Kevin? Anak? Nanlaki ang mga mata ni Kevin. Ang puso niya ay tila gustong umakyat sa kanyang lalamunan. Ang boses na iyon. Si Mama. Bulong niya. Ang tingin ay napako sa pintuan. Ito ang boses ng kanyang ina. Ang lambing. Ang tono. Eksaktong-eksakto. Ana, buksan mo ang pinto. Nandito na si Mama. Susunduin na kita. Uuwi na tayo sa Maynila. Kasinungalingan, madiin na bulong ni Lolo Basyong. Hinawakan ang braso ni Kevin. Huwag kang maniwala. Pido, pinsan, bakit ayaw niyo akong papasukin? Ang dilim dito sa labas. Natatakot ako. Ang boses naman ngayon ay naging boses ng isang batang babae. Umiyak. Napatingin si Kevin kay Pido. Ang kanyang pinsan ay namumutla. Ang makamao ay nakakuyom. Ngunit ang pinakamasahol ay ang sumunod. Ang boses sa labas ay biglang naging perpektong kopyang boses. Ngunit ang pinakamasahol ay ang sumunod. Ang boses sa labas ay biglang naging perpektong kopyang boses ni Lolo Basyong. Isang boses na nag-alala at nagmamadali. Mga apo, buksan ninyo. May isa pang daan papasok sa likod, nakalimutan kong isara. Dalian ninyo. Ang panlilinlang ay napakagaling, napakakumbinsido na kahit si Kevin ay nag-alinlangan ng isang segundo. Napatingin siya sa kanyang lolo na nakaupo mismo sa tabi niya. Ang mukha ay isang maskara ng galit at pagkamuhi. Huwag. Mariing sabing totoong Lolo Basyong. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Nandito ako. Huwag kayong maniniwala sa demonyong yan. Ang matinik ay nawala. Napalitan ito ngang isang nakakakilabot na tawa, isang tawang hindi galing sa lalamunan ng tao, kundi parang tunong ngang butong nagkikiskisan at pagkatapos katahimikan muli. Akala ni Kevin. Tapos na, akala niya sumuko na ito para sa gabing hiyong. Ngunit ang sumunod na tunok ay ang nagpaguho sa natitira niyang katatagan. Hindi na ito boses na nanggagaling sa labas ng pader. Ang tunok ay nanggaling mula mismo sa labas ng kanilang pintuan. Hindi na ito nanlilinlang. Ito ay isang tahasang panunuya. Tulong? Lolo, tulungan mo ako. Masakit, Lolo. Ang dugo ni Kevin ay tila nagyelo sa kanyang nga ugat. Napatingin siya kay Lolo Basyong.
Pagkatapos ay kay Pido. Ang mga mukha nila ay nagpapakita ng parehong pakabigla at purong takot. Dahil ang boses na sumisigaw ng tulong. Ang boses na puno ng sakit at paghihirap mula sa labas ng kanilang pintuan. Ay, ang kanyang sariling boses. Ang umaga ay dumating hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang saksi sa kanilang pagkatalo. Ang sikat na araw na tumatagos sa masiwang ay tila dayuhan sa loob ng bahay na amoy takot, pawis, at ng unti-anting nalalantang amoy ng kalamansi. Walang nakatulog. Ang bawat isa ay nakaupo sa kani-kanilang sulok. Maestatwang binuhay lamang na mababaw na pagingga. Habang ang alaala ng boses ni Kevin na sumisigaw ng tulong mula sa labas ay paulit-ulit na tumutuktok sa kanilang isipan. Si Kevin ang nang bumasak sa katahimikan. Tumayo siya. Ang mga mata rin namumula sa puyat at galit. Hinarap niya ang kanyang lolo. Hindi lang ito dahil sa isang alitan. Lolo, sabi ni Kevin, ang boses ay mahina ngunit punong bakal. At hindi ito kasalanan ng kung sinong ninuno. May kulang sa kwento niyo. Ang aswang na yon, kilala niya tayo. Ang boses ni Mama, ang sarili kong boses. Paano? Paano niya nalaman? Hindi agad nakasagot si Basyong. Nakayuko siya. Ang masiko ay nakapatong sa kanyang natuhot. Ang mukha ay nakatago sa kanyang napalat. Ang bigat ng tanong ay tila isang malaking bato na lalong nagpabaluktot sa kanyang likod. Lolo, magsalita kayo. Sigo ni Kevin. Anong ginawa niyo? Ano ang buong katotohanan? Dahan-dahang itinaas ni Basyong ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay punong luha na hindi na kayang tumulo. Mga luhang natuyo na sa loob ng 50 taon. Tumingin siya sa kanyang apo at pagkatapos ay sa kanyang pamangkin na si Pido na nakikinih lang sa isang sulo, ang mukha'y blanko sa takot at nagsimula siyang makwento. Hindi na bilang isang lolo na nag-alaga, kundi bilang isang matandang lalaki na sa wakas ay haharapin na ang kanyang demonyo. Ang paningin niya ay lumabo at ang kusinang amoy kalamansi ay napalitan ng isang baryo mula sa nakaraan. Ang taon ay 1958. Si Basyong ay hindi pa kulubot na matanda, kundi isang binatang 18 anyos, malakas ang katawan at puno ng kayabangan. Hindi ko ito kailanman ikinuwento kaninuman. Simula niya, ang boses ay garalgal na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kuwento tungkol sa isang lolo duping na taga-Cebu ay isang kasinungalingan. Isang kuwentong hiniram ko para pagtakpan ang sarili kong kasalanan. Gabi nun, ang buwan ay kabilugan. Ang liwanag nito ay pilak na bumabalot sa mga dahon ng kape. 4 silang magkakaibigan. Nakaupo sa labas ng isang maliit na tindahan, nagpapaligsahan sa pag-ubos ng isang boteng ginebra. Ang usapan ay napunta sa makwentong katatakutan sa maalamat ng baryo at sa huli, napunta ito sa bahay sa dulo ng kapihan, ang bahayng kakaibang babae na tinatawag nilang Kaiska. Isang babaeng walang kinakausap na lumalabas lang paggabi. Isang mangkukulam, sabing ilan. Isang aswang, bulong ang mas matatanda. Isang pustahan. Pagpapatuloy ni Basyong, ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. 10 piso. Malaking pera na yon nun. Ang pustahan. Kung sino ang makakapasok sa bahay ni Kaiska at makakakuha ng isang souvenir para patunayan ito dahil sa alak at sa pagnanais na magpasikat. Siya at ang kaibigan niyang si Duping ang tumanggap ng hamon. Naramdaman niya muli ang kilabot habang palihim silang gumagapang sa kapihan. Ang takot na hinaluan ng katuwaan. Ang pagpasok nila sa maliit na kubo na amoy tuyong dahon at isang bagay na matamis at nakakasuka. At sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang maliit na altar, nakita nila ito. Ang maliit na kahon na gawa sa tanso
Napakaganda nito. Bulong niya. Hindi namin napigilan ang aming masarili. Ang kasunduan ay kumuha lang kahit ano, isang baso, isang panyo. Pero ang kahon, tila kami tinatawag nito, kinuha nila ito. At habang papalabas sila ang pinto, narinig nila ang isang sigaw mula sa kahilaliman gabi. Isang sigaw na hindi galing sa tao. Isang sigawng galit at pakawala. Tumakbo sila. Tumakbo sila nang hindi na lumingon pa. Kinabukasan, wala na si Duping. Naglaho na parang bula. At kinagabihan, nagsimula ang pagbisita ni Kaiska. Bumalik sa kasalukuyan ang tingin ni Basyong. Nakatitik siya ng diretso kay Kevin. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ang luha. Hindi isang ninuno, apo, sabi niya, ang boses ay basag. Ako yon. Ako, kasama ang kaibigan kong si Duping. Ang naknakaw ng kahon ni Kaiska. Ang pagamin ay bumagsak sa gitna nila na parang isang palakol. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang sumpa ay hindi minana. Ito ay personal. Ito ay isang utang na hindi pa nababayaran. Nasaan ang kahon ngayon, Lolo? Nanginginig na tanong ni Pido. Hindi sumagot si Basyong. Dahan-dahan siyang tumayo, lumakat patungo sa kanyang silid, at itinuro ang lumang baul na nara. Ang parehong baul kung saan niya kinuha ang kwaderno at ang kahon kahapon. Ang kahon ay hindi nabuksan. Sabi ni Basyong, ang boses ay halos pabulong na lang. Ngunit ang laman nito, ang batong nagbibigay buhay kay Kaiska, ay naririto pa rin. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang maasalitang magiging hatol sa kanilang lahat. At ang batong iyon, sabi niya, ang pangingini sa kanyang boses ay hindi na may tago. Ang anting-anting na nagbibigay buhay sa kanya ay nakatago pa rin sa lupngang bahay na ito. Ang pagamin ni Lolo Basyong ay nag-iwan ng isang lason sa hangin. Ang takot na dating nagbubuklod sa kanila ay naging isang pader na ngayon ay naghihiwalay sa bawat isa. Ang bahay ay naging mas maliit, mas masikip. Bawat isa ay gumagalaw sa kani-kanilang anino. Dala-dala ang bigat ng katotohanang isinampal sa kanila. Si Lolo Basyong ay tila lalong nabaluktot, isang buhay na monumento ng kanyang sariling kasalanan. Madalas siyang nakaupo na lang sa isang sulok, nakatitik sa baul na nara, nawawalasam nga alaala ng isang gabing hindi na niya mababawi. Ngunit ang pinakapansin-pansin kay Kevin ay ang pagbabago kay Pido. Ang kanyang masayahin at palakaibigang pinsan ay naglaho. Ang pumalit ay isang lalaking balisa na ang mata ay laging maylap. Palipat-lipat ang tingin nito mula sa mabintanang may harang na kalamansi patungo sa lumang baul at pabalik. Bawat kaluskos ay nagpapatayo sa kanya. Ang magkamay ay agad na kumukuyom. Hindi na siya halos nagsasalita. At kapag nagsalita man, ang boses niya ay mahina at pilit. Okay ka lang? Insan, tanong ni Kevin isang hapon nang maabutan niya si Piduna. Nakatiti sa bintana ng kusina, ang gadaliri ay nangingini habang hawa ang isang basong tubig. Napatalon si Pido sa gulat. Ha? Okay lang. Iniisip ko lang kung paano tayo makakaalis dito. Pero hindi iyon ang nakita ni Kevin sa kanyang mata. Hindi iyon pag-alala para sa kanilang lahat. Iyon ay purong personal na takot. Tila may isang sikretong bumibigat sa kanyang dibdib. Isang sikretong mas mabigat pa kaysa sa sumpang kinakaharap nila. Nang gabing iyon, mas naging tumpak ang pag-atake ng aswang. Hindi na ito basta-basta umikot sa bahay. Ang makalmot at pagkayot ay nakasentro na ngayon sa isang partikular na lugar.
Sa pader sa likuran ng bahay, malapit sa silid ni Pido, tila alam nito na iyon ang pinakamahinang bahagi ng istruktura. Tila may nakturo. Isang malami na hinala ang nasimulang gumapang sa isip ni Kevin. Ang pagbabago sa kilos ni Pido. Nasimula ito mula nang aminin ni Lolo ang lahat. Mula nang malaman nilang lahat na ang makapangyarihang anting-anting ay nasa loob mismo ng bahay. Pinilit itong iwaksi ni Kevin. Si Pido, imposible. Pinsan niya ito. Ang isang naging kaibigan niya sa lugar na ito, pero ang hinala, kapag naitanim na, ay parang isang masamang damo, lumalago sa dilim. Kinabukasan, habang nakayos sila ngang gagamit sa sala na nagulo dahil sa kanilang paghahanda, sinubukan ni Kevin na ibalik sa normal ang lahat. Tulungan na kita diyan, Pido, sabi niya. Nilapitan ang isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang bag ni Pido. Huvak na. Ako na. Mabilis na sagot ni Pido. Ang boses ay may bahid ng pakasinda. Ngunit huli na. Sa pag-abot ni Kevin, nasagi niya ang mesa. Ang lumang bag na gawa sa katsa ay nahulog sa sahig na kahoy at ang laman nito ay kumalat. Isang pitaka, isang rosaryo, at 2 bagay na gawa sa metal. Ang tunog nga, pagbagsak ng metal sa kahoy ay tila mas malakas kaysa sa isang pagsabog. Nakatitik si Kevin sa sahig. Doon, sa tabingang pitaka, ay nakahandusay ang isang maliit na martilyo at isang pait na bakal. Hindi, iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Kevin. Ang nakapagpatigil sa kanyang mundo ay ang mabagong gasgas sa dulo ng pait, nga gasgas na kulay tanso. At ang mga maliliit na yupi sa ulo ng martilyo, mga gasgas at yupi, na tila galing sa paulit-ulit. At desperadong pagtatangka, nabuksan ang isang bagay na napakatigas. Ang tuno ng martilyo at pait na bumagsak sa sahig na kahoy ay umaling-aungaw sa loob ng bungo ni Pido na parang isang hatol ng kamatayan. Nanigas siya, ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lahat ng ingay sa mundo ay nawala maliban sa malakas na pagtambo ng kanyang puso sa kanyang tainga. Pido, ang boses ni Kevin ay kalmado. Ngunit ang kalamigan nito ay tumusok sa kanya na parang yelo. Dahan-dahan, itinaas ni Pido ang kanyang tingin mula sa makasangkapang kumalat sa sahig. Nakita niya ang mamata ng kanyang pinsan. Wala na roon ang pakalito. Wala na ang takot. Ang naroon ay isang matalim, nakakasugat na pagkaunawa. At pagkatapos, nakita niya ang tingin ni Kevin na bumabasapait sa mga gasgas na kulay tanso. Doon na bumigay ang lahat sa loob ni Pido. Insan, hindi. Hindi yan ang iniisip mo. Nagsimulang manginig ang kanyang galabi. Ang salitang lumalabas ay gabasag na pirasong isang kasinungalingan. Humarap din si Lolo Basyong. Ang mamata ng matanda ay lumipat mula sa magamit patungo sa namumutlang mukha ni Pido. Ang pagunawa sa mukha ng matanda ay mas masakit pa. Hindi ito galit. Ito ay isang malalim, nakapanlulumong pagkabigo. Pido, sabi ni Kevin, lumuhod para mas maging ka-level niya. Ang mga pag-atake, mas naging tumpak. Tila alam na niya kung saan ang pinakamahinang pader. Ang pagbabago sa'yo. Nagsimula lahat nung malaman natin ang tungkol sa kahon. Umiling-iling si Pido. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi. Pakiusap. Maniwala kayo. Paano ka nakaroon ng gagasgas na ganyan sa pahit mo? Maring tanong ni Kevin. Ang bawat salita ay isang dago. Pido, sabihin mo sa amin ang totoo. Doon na siya bumagsak. Lumuhod si Pido sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa mga hikbi na hindi na niya kayang pigilan. Ang bigat ng kanyang sikreto, ang bigat ng kanyang desperasyon,
ay tuluyan ng dumagan sa kanya. Si nanay, iyak niya. Ang masalita ay hirap lumabas sa pagitan ng mga hikbi. Si nanay, malala na siya, Kev. Sabi ngang doktor, kailangan ng operasyon, malaki. Malaki ang kailangan naming pera. Ang isip niya ay lumipat pabalik sa gabing ang pag-amin ni Lolo. Habang si Kevin ay nakikinig sa takot, si Pido ay nakikinig sa isang bagay na iba, isang makasalanang pag-asa, isang anting-anting, isang batong napakahalaga na kayang magbigay buhay sa isang aswang. Kung ganun kahalaga, gaano kalaki ang magiging halaga nito sa mundong matao? Ang ideya ay isang kamandak na gumapang sa kanyang utak, isang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Habang ang lahat ay natutulog, ninakaw niya ang susingang baul mula sa bulsa ng natutulog niyang lolo. Ang kanyang makamay ay nanginginig habang binubuksan niya ito at kinukuha ang malamig, mabigat na kahon na tanso. Dinala ko sa hardin ng kalamansi. Pagpapatuloy niya. Akala ko ligtas doon. Akala ko, hindi mararamdaman ni Kaiska ang gagawin ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitnang ng mapunong dapat sanay protection nila, sinubukan niyang buksan ang sumpa. Inipit niya ang kahon sa pagitan ng kanyang paa. Inilagay ang dulo ng pait sa siwang at pinupok ito ng martilyo paulit-ulit. Ang tunog ng metal sa metal ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang kahon ay hindi bumukas. Tila ito gawa sa solidong bato. Hindi ko nabuksan. Sigaw niya sa kasalukuyan. Nakatingin sa kanyang lolo at pinsan. Sumusumpa ako. Hindi ko nabuksan. Pero may naramdaman ako. Isang lamig. Isang bagay na kumawala mula sa kahon nung pinupukpok ko. Isang bagay na masama. Alam kong nagkamali ako. Ibinalik niya ang kahon sa baul. Umaasang walang makakapansin. Ngunit huli na. Ang selyo, kahit hindi nasira, ay nagambala. Ang mahinang koneksyon ni Kaiska sa kanyang anting-anting ay biglang lumakas. Nagising ng tuluyan ang kanyang put. Patawarin niyo ko, hikbi ni Pido. Ang mukha ay nakasupsop sa sahig. Gusto ko lang tulungan si nanay. Patawarin mo ako. Habang sinasabi niya ang huling salita, isang bagay na katakataka at katakot-takot ang nangyari. Ang masangang kalamansi na nakasabit sa bintana, na dating sariwa at kulay berde, ay biglang nangulubot. Ang kulay nito yung naging itim na parang uling. Ang dahon ay natuyo at naging abo sa isang iglap. Ang proteksyon nila, ang kanilang nag-iisang sandata, ay biglang namatay. Kasabay nito, isang atungal ang bumasag sa katahimikan ng gabi, isang atungal na hindi galing sa lalamunan ng hayop o tao. Isang atungal na tila namumula sa kailaliman ng lupa, punong isang siglong pagkauho sa paghihiganti. At bago pa man sila makakilos, ang pintuan sa harap ng bahay ay sumabok papasok na tila tinamaan ng isang hindi nakikitang higante. Ang mapira-pirasong kahoy ay lumipat sa lupa at ang madilim at masamang hangin ng gabi ay humampas sa kanilang mga mukha. Wala na ang harang. Nasa loop na ang gabi. Ang paksabong ngang pinto ay parang isang putokang baril na hudyat ng pagsisimulang ang digmaan para kay Kevin. Ang sumunod na mga segundo ay isang magulong pakakasunod-sunod ng mga imahe na nasusunok sa kanyang isipan. Ang alikabok at mga pira-pirasong kahoy na lumilipat sa hangin. Ang sigaw ng takot ni Pido. At ang figurang dahan-dahang humahabang papasok mula sa nabasak na pintuan. Hindi ito ang payat na anino na nakita niya sa kapihan. Hindi rin ito ang matang pula na nakita niya sa bintana. Ang nasa harap nila ngayon ay isang bagay na mas masahol pa, isang bangungot na nakatawang lupa. Ang anyo nito ay tila anyo ngang isang matandang babae.
Ang likod ay hukot at ang buhok ay mahahabang hiblangang kulay abong dumi. Ngunit doon nagtatapos ang anumang pagkahawik nito sa tao. Ang balat nito ay kulay lupa at tuyot, na tila balat ng isang bangkay na matagal nang ibinaon. Ang mga braso nito ay hindi proporsyonal ang haba. Ang mga daliri ay nagtatapos sa mga kukong itim at matutulis na parang mga punyal, at ang mukha, walang salitang makapaglalarawan sa mukha nito. Ang bibig ay isang itim na butas na bukas. Naglalabas na amoy na parang pinahalong bulok na laman at natuyong dugo. At ang mga matang pula na parang baga ay nag-aapoy sa dalisay na pagkamuhi. Ito si Kaiska. Sa likod ko, sigaw ni Lolo Basyong. At sa isang iglap, nawala ang matandang magsasaka at napalitan ng isang mandirigma. Mabilis niyang itinulak ang dalawang apo sa likuran niya. Mula sa kanyang baywang, bumunot siya nga isang maliit na itak na ang talim ay kumikinang sa liwanag ng gasera. Ngumisi ang aswang, isang tunok na parang pakayot ng bato sa bato. At sa isang bilis na hindi kapani-paniwala, sumugot ito. Ang sumunod ay isang sayong kamatayan. Si Lolo Basyong, sa kabilang ng kanyang edad, ay kumilos nang may liksi na ipinangana mula sa desperasyon. Sinalubong niya ang bawat ataking matutulis na kuko gamit ang kanyang ita. Ang tunong ng pagtama ng bakal sa isang bagay na kasing tigas ng buto ay umaling-aungaw sa sala. Gumagalaw siya paikot, pinapanatili ang kanyang sarili sa pagitan ng halimaw at ng kanyang nga apo. Si Pido, na kanina'y paralisado sa takot at pagsisisi, ay tila nagising sa isang masamang panaginip. Nakita niya ang kanyang lolo na nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Para sa kanyang buhay, kahit na siya ang dahilan ng lahat. Isang bagay ang pumuto sa loob niya. Hindi na ito takot, ito ay galit. Galit sa aswang. Galit sa kanyang sarili. Lolo! Sigaw niya. At dinampot ang nagisang bagay na malapit sa kanya isang makapal na piraso ngang kahoy mula sa nasirang pinto. Uvak! Pido! Sigaw ni Lolo Basyong ngunit huli na. Sumugot si Pido mula sa gilid. Iwinasiwas ang hawak na kahoy ng buong lakas na tila isang sandatang pandigma. Ang kanyang sigaw ay punong desperasyon ng isang taong wala nang natitirang pagpipilian. Tinamaan niya ang aswang sa tagiliran. Isang malakas, basag na tunog ang narinig, ngunit ang nilalang ay hindi man lang natinag. Dahan-dahan nitong ipinihit ang ulo, ang ngapulang mata ay tinitigan si Pido na para bang isa lamang itong istorbo. Bago pa man makaiwas si Pido, ang isa sa mahabang braso ng aswang ay humampas na parang latigo. Ang matutulis na kuko ay bumaon sa balikat ni Pido. Isang sigaw ng matinding sakit ang kumawala kay Pido. Binitiwan niya ang kahoy at bumagsak sa sahig. Hawak ang kanyang balikat na ngayon ay bumubulwak ng dugo. Pido! Sigaw ni Kevin. Ang kanyang isip ay nag-freeze. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo. Kumuhang kahit anong bagay para lumaban. Ang isa pang bahagi ay paralisado. Isang manunot lamang sa sarili niyang bangungot. Nakita niya ang aswang na ibinaling ang atensyon kay Pido na ngayon ay nakahandusay at walang kalaban-laban. Itinaas nito ang kamay na may matutulis na kuko, handa para sa huling nakamamatay na hampas. Dito na kumilos si Kevin. Hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa purong instinct. Dinampot niya ang gasera mula sa mesa at ibinato ito ng buong lakas. Ang gasera ay tumama sa dibdib ng aswang, nabasag, at ang langis ay kumalat sa tuyot nitong balat. Ang apoy ay agad na gumapang. Nilamon ang nilalang sa isang malaking bola ng apoy. Isang nakakabinging, hindi makataong atungal ang pumuno sa bahay. Isang tunong matinding sakit at galit. Nagpagulong-gulong ang nag-apoy na aswang sa sahig.
Sinusubukang patayin ang apoy na dumidikit sa balat nito. Ngayong na, sigaw ni Lolo Basyong, inila si Pido Patayo. Ngunit ang apoy ay hindi sapat. Sa kanilang harapan, ang apoy ay unti-unting namatay na tila hinihigop ng balat ng aswang. Ang naiwan ay isang figurang mas nakakatakot pa, usok at abo ang bumabalot dito. Ang balat ay sunok at itim, ngunit ang mga mata ay mas lalong nag-apoy sa galit at nakatingin ito. Hindi kay Lolo Basyong, hindi kay Pido. Nakatitig ito kay Kevin. Nakilala nito ang pinakabagong dugo, ang dugong sariwa, ang dugong hindi pa nakakatikim ng takot na kasing lalim ng sa kanila. Sa isang iglap, mas mabilis pa kaysa kanina, sumugot si Kaiska. Hindi na ito isang simpleng atake. Ito ay isang pagatol. Ang target nito ay si Kevin. Walang oras para umilag, walang oras para sumigaw. Ang nakita lang ni Kevin ay ang papalapit ng mga kuko, ang matang bula na parang dalawang impyerno. Ipinikit niya ang kanyang mata, naghihintay sa sakit. Ngunit ang sakit ay hindi dumating. Sa halip, naramdaman niya ang isang malakas na tulak sa kanyang dibdib, isang puwersang nagpatalsik sa kanya paatras. Napabagsak siya sa sahig. Pagmulat niya ng kanyang mata, nakita niya ang likod ng kanyang lolo. Nakatayo si Lolo Basyong sa pagitan niya at ng aswang. Ang mga braso ay nakadipa na parang isang krus, isang huling, desperadong pagtatanggol. Ang mahabang kamay ni Kaiska ay bumaon ng malalim sa dibdib ng matanda. Hindi sumigaw si Lolo Basyong. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang singhap na tila tinanggalan ng hangin. Dahan-dahan, tumingin siya pababa sa kamay ng aswang na nakabaon sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kevin. Isang bakas ng ngiti, isang ngiti ng kalungkutan at pagtanggap ang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, bumagsak siya. Ang dugo ay dumaloy mula sa malalim na sugat sa kanyang dibdib. Isang pulang ilog na gumagapang sa lumang sahig na kahoy patungo sa panan ng kanyang apo. Lolo, ang sigaw ni Kevin ay isang punit na tunok sa gitnang katahimikan pagkatapos ng pagbagsak. Gumapang siya palapit. Hindi na iniinda ang halimaw na nakatayo lang doon na tila ninanamnam ang tagumpay nito. Inangat niya ang ulo ang kanyang lolo at ipinatong sa kanyang kandungan. Ang dibdib ni Lolo Basyong ay isang malaking butas at ang dugo ay patuloy na dumadaloy. Mainit at malakit sa mga kamay ni Kevin. Ang buhay ay mabilis na nawawala sa mga mata ng matanda na tila nga kandilang naubusan ng hangin. Lolo, huvak, iyak ni Kevin. Ang mga luha ay tumutulo sa kulubot na mukhang matanda. Patawad, Lolo, patawad. Isang nanginginig at duguan na kamay ang umangat at marahang humawak sa pisngi ni Kevin. Ang isa pang kamay ng matanda ay gumapang sa sahig. Hinahanap ang isang bagay sa dilim. Natapuan nito ang hinahanap ang maliit, malamig na kahon na tanso na nahulog mula sa baul sa gitnang gulo. Ginamit ni Lolo Basyong ang kanyang huling lakas para itula ang kahon sa kamay ni Kevin. Ang lamig ng metal ay isang matinding kaibahan sa init ng dugong kanyang lolo. Ibalik mo. Hirap na bulong ng matanda. Ang bawat salita ay isang pakikibaka laban sa papalapit na kamatayan. Ang mga mata niya ay nagsusumamo. Unong 50 taon ng pagsisisi. Apo, ito ang tanging paraan. At sa mga huling salitang iyon, ang kamay na nakahawak sa pisngi ni Kevin ay nawalan ng lakas at bumagsak. Ang liwanag sa kanyang nga mata ay tuluyan nang namatay. Wala na si Lolo Basyong. Nakatitik lang si Kevin sa walang buhay na mukhang kanyang lolo. Ang isip ay blanko
Ang bigat ng kahon sa kanyang kamay ay tila bigat ng buong mundo. Sa kanyang harapan, si Kaiska ay nakatayo lang, hindi gumagalaw. Ang sunok nitong katawan ay hindi na umuusok. Ang mapulang mata nito ay hindi na nakatingin sa kanya, kundi sa kahon na tanso. Hindi ito gutom sa dugo. Gutom ito sa pagbabalik. Naintindihan na ni Kevin. Hindi ito isang halimaw na kailangan nilang talunin sa laban. Ito ay isang maniningil. Isang nilalang na ninakawan na naghintayng 50 taon para mabawi ang saka niya. Ang lahat ng ito, ang takot, ang mapag-atake, ang paggamatay ng kanyang lolo ay dahil sa isang kahon na nasa kamay niya ngayon. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpabagsak sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagdadalamhati at takot, isang bagong damdamin ang umusbong, isang malinaw at malamig na determinasyon. Ang dugong kanyang lolo sa kanyang nakamay ay hindi na lang isang mansang trahedya, ito ay isang habilin. Tumingin siya sa sugatang si Pido na nakasandal sa pader. Umiyak habang nakatingin sa bangkay kanilang lolo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kaiska na matiyagang naghihintay. May isang paraan lang para matapos ito. Isang paraan lang para hindi masayang ang sakripisyo ng kanyang lolo. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang harapin ito. Pido, sabi ni Kevin, ang boses ay matatak sa paraang hindi niya inakala na kaya niya. Tumingin si Pido sa kanya. Ang matay punong lito, Kev. Anong gagawin natin? Gagawin ko ang sinabi ni Lolo. Sagot ni Kevin. Dahan-dahang tumayo. Hinikpitan niya ang hawak sa kahon. Kailangan kong ibalik to. Nanlaki ang mga mata ni Pido sa takot. Magpapakamatay ka ba? Papatayin ka niyan paglabas mo? Hindi na ito papatay pa kung makukuha na niya ang gusto niya, sabi ni Kevin, bagamat hindi siya sigurado kung ang sinasabi niya ay katotohanan o isang dasal lang. Pero kailangan kong pagkakataon, kailangan kong distraksyon. Nakatinginan sila sa mata ng isa't isa. Nakita nila ang parehong desperasyon, ngunit ang desperasyon ni Pido ay nahaluan na ngayon ng isang matinding pangangailangan na itama ang kanyang pagkakamali. Ito na ang kanyang pagkakataon. Tumango si Pido. Ang maluha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit ang kanyang mukha ay nakpakita ang isang bagong tapang. Ako, sabi niya, humihinga ng malalim. Ako ang gagawa ang daan. Bago pa man makasagot si Kevin, sumigaw si Pido ng buong lakas, isang sigaw na punong galit at pagsisisi. Hoy, demonyo, dito ka. Dinampot niya ang isang piraso ng nabasak na upuan at ibinato ito sa aswang. Ang kahoy ay tumama sa ulo ni Kaiska, ngunit tila hindi man lang ito naramdaman. Subalit, sapat na iyon para makuha ang atensyon nito. Ang mapulang mata ay dahan-dahang lumingon kay Pido. Takbo, Kevin. Enggayon na sigo ni Pido. Iyon na ang hudyat. Walang pag-alinlangan. Tumalikod si Kevin at tumakbo, hindi patungo sa ibang silid. Tumakbo siya palabas sa nabasak na pintuan, patungo sa kadiliman ng gabi. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang mukha. Ang lupa ay malambot sa ilalim ng kanyang mapaa. Tumakbo siya ng walang lingon-laiket, papasok sa hanengang mapunong kape na dati kinatatakutan niya. Sa kanyang likuran, narinig niya ang isang nakakakilabot na atungang galit mula kay Kaiska na sinundan ng sigaw ni Pido. Patuloy siyang tumakbo. Ang ngasanga ay humahampas sa kanyang muha at braso. Ang kahon na tanso ay malamig sa kanyang makamay na nangingini. Ang mabaga niya ay nag-apoy. Sa wakas, huminto siya sa isang maliit na espasyo sa gitnang kapihan. Wala nang sigawan mula sa bahay. Tanging ang sarili niyang hinihingal na paghinga
at ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Dahan-dahan, pinilit niya ang kanyang sarili na lumingon. At nandun ito, nakatayo sa dulo ang hanay ng mapuno, ang suno na anyo nito ay mas kahindik-hindik sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang mamata nito, dalawang nagbabagang tuldok, ay nakatitik sa kanya. Nanigas si Kevin. Ang bawat hiblang kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo. Ngunit hindi siya gumalaw. Naalala niya ang kanyang lolo, ang kanyang sakripisyo. Huminga siya ng malalim. Ang nanginginig niyang kamay ay dahan-dahang itinaas ang kahon na tanso. Inialay niya ito, isang alay para sa kapayapaan, isang bayad sa isang matagal ng utang. Si Kaiska ay hindi gumalaw ilang saglit. Ang mapulang mata nito ay nakatitik sa inaalay na kahon. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Ang makuliglik ay nanatiling tahimik. Ang buong mundo ay tila naghihintay sa kanyang pasya. Dahan-dahan, sa isang kilos na walang ingay at tila gumuguhit sa hangin, humakbang ito papalapit. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa katatagan ni Kevin na nanatiling nakatayo. Ang braso ay naninigas sa pakabot ng kahon. Nang nasa harapan na niya ito, naramdaman ni Kevin ng isang kakaibang lamig na bumalot sa kanya. Mas malamig pa kaysa sa hamok nga mabi. Itinaas nga aswang ang mahaba at suno nitong kamay. Ang maitim na kuko ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang balat. Hinawakan nito ang kahon. Ang pagdikit ng tuyot nitong balat sa kanya ay parang pagdikit ng isang siglong tuyong lupa. Kinuha nito ang kahon at niyakap ito sa kanyang dibdib na tila isang sanggol na matagal nang nawalay. Pagkatapos, itinaas nito ang tingin kay Kevin. Ang mapulang mata ay hindi na nag-aapoy sa galit. Ang naroon na lang ay isang malalim at sinaunang kalungkutan, isang pagkilala. Tila sa isang saglit na iyon, nakita nito hindi lang si Kevin, kundi ang lahat ng dugong dumanat at dumanas ng takot dahil sa isang kasalanan. Hindi nagsalita ang nilalang. Ngunit sa titing na iyon, naramdaman ni Kevin ang isang mensahe tapos na ang paniningil. Ngunit ang utang ay hindi malilimutan at sa isang iglap, ang anyo nito ay nagbago. Ang katawang tao ay tila natunaw at naging isang malaking ipo-ipong ng itim na abo at tuyong dahon. Mula sa gitna nito, isang dambuhalang anyo ng isang ibong gabi na may gamatang pula pa rin na parang baga ang lumitaw. Ipinagaspas nito ang kanyang malalapat na pakpak ng isang beses isang paggaspas na hindi lumikha ang hangin, kundi ngang katahimikan at lumipat pa itaas. Naglaho sa madilim na kalangitan. Naiwan si Kevin na mag-isa sa gitnang gapihan. Ang bigat sa kanyang kamay ay nawala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nanatili. Bigla, bumalik ang ingay ngang makuliglik. Tila ang buong baryo ay muling huminga, nanginginig ang maatuhot. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa bahay. Ang bawat hakbang ay isang pasanin. Sa nabasak na pintuan, naabutan niya si Pido. Nakasandal ito sa pader. Hawak ang duguan niyang balikat. Umiyak ng walang tunog. Sa sahig, nakahandusay ang kanilang lolo. Tahimik at payapa na sa wakas. Ang presyo ng kapayapaan. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Naupo si Kevin sa sahig. Sa tabi ng kanyang pinsan at makasama nilang hinintay ang pagsikat ng araw sa gitna ng pagkawasak ng kanilang mundo. Makalipas ang ilang buwan, ang ingay ng San Ildefonso ay napalitan ng walang tigil na ugong ng Maynila. Ang amoy ng kape at lupa ay napalitan ng amoy ng usok at alikabok. Si Kevin ay nasa kanyang silid sa ika-20 palapag ng isang condominium. Ligtas, malayo, ngunit hindi na siya ang dating Kevin na umalis. Ang cellphone ay madalas nang nakapatong lang sa mesa, hindi pinapansin.
Ang mata niya ay hindi na laging nakatutok sa screen, kundi sa labas ngang bintana. Pinagmamasdan ang paglipat ngang ulap, ang pagbabagong kulay ngang langit. Si Pido ay nasa probinsya pa rin. Nagpapagaling at tinutulungang muli ang kanyang ina. Nag-usap sila paminsan-minsan sa telepono. Usapang maikli, punong mabagay na hindi na nila kailangang sabihin. Tumayo si Kevin at lumabas sa kanyang maliit na balkonahe. Dun, sa isang paso, ay may isang maliit na halaman. Ang madahon nito ay luntiang-luntian at nagsisimula ng mamunga maliliit at bilog na bunga. Isang halaman ng kalamansi. Dahan-dahan niya itong diniligan. Isang ritual na ginagawa niya tuwing umaga at hapon. Inaalagaan niya ito na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dahil para sa kanya, ito nga. Ito ang kanyang pamana, ang kanyang alaala, ang kanyang proteksyon. Tinanggap na niya kung sino siya. Kung ano ang dumadaloy sa kanyang ugat. Hindi na siya ang mapanghusgang bata mula sa siyudad. Isa na siyang tagapag-alaga. Sabi nila, tapos na ang sumpa. Ang pagbabalik ng kahon ay nakbayat na sa utang. Ngunit may mga gabing hindi siya makatulog. Mga gabing malamig ang hangin at manipis na parang patalim ang sinak ng buwan. Sa mga gabing iyon, habang nakatitik siya sa karimlan ng siyudad, nanunumpa siya na may naririnig siya. Ang marahang pagaspas ngang mapakpa sa labas ng kanyang bintana sa ika-20 palapak. At dito nagtatapos ang kwento ni na Kevin, Pido, at ng kanilang lolo Basyong. Mga kaibigan, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa madilim at masukal na landas ng Baryo San Ildefonso. Ang pagsulat ng Ang Sumpa sa kapihan ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para bang kasama ko sila sa lupngang bahay na iyon, ramdam ko ang kanilang takot, ang kanilang pag-aalinlangan, at ang bigat ng malihim na kanilang dinadala. Dahil higit pa sa aswang at sa mga nakakatindig balahibong takpo, ang kwentong ito, para sa akin, ay tungkol sa pamilya. Tungkol ito sa mga pagkakamaling na ipapamana, sa bigat ng pagsisisi, at sa walang hanggang pag-ibig na nagtutulak sa ating magsakripisyo. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang kahapon, palaging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng araw, isang pag-asa na kasing simple ngang isang maliit na halaman sa balkonahe. Nais kong malaman kung ano ang tumatak sa inyong isipan. Anong bahagi ngang kwento ang nagpayak, nagpagalit, o nagpatakot sa inyo ng husto? Ibahagi ninyo ang inyong salobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento ay nagiging mas makabuluhan kapag ito'y pinagsasaluhan. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa dilim.